Hello guys, you're watching the News Listener by Angelo. At ngayong araw na ito, meron nag-file ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Kung nakikita nyo sa screen, ang complainant, pangalan niya si Attorney Andre De Jesus. Okay? At ipapakita ko sa inyo kung sino yung nag-endorse. Okay? Siya ay si Contractor Jet Nisay, nag-endorse ng first impeachment laban kay Bongbong Marcos. So by the way, itong si Nisay na ito, contractor, okay? At na-implicate siya, okay, ng ICI sa flood control scandal. So it looks like parang ano pambawi ni contractor kay Bongbong Marcos kasi na-implicate siya. So kailangan ng bumawi. Kumbaga, revenge. Okay? Now, pag-uusapan natin yung grounds, okay, ng actual complaint laban kay Bongbong Marcos. Kung sa tingin, kung sa tingin nyo, ay uusad tong impeachment case laban sa kanya. Okay? So, first things first, guys. Kung nakikita nyo sa Oh, wait. Balik tayo. Ito. Okay, so ito yung mga grounds. By the way, at I believe, anim siya. So, dito sa unang page, okay, yung nakikita nyo, galing by the way, galing po ito sa inquirer.net. So, diretsahan nating puntahan yung complaints, yung grounds, okay? Yung first ground, sabi dito, allegedly ordering the enabling and the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. So dito pa lang sa unang-una, ano na to eh, weak na siya. Paltos na. Kasi the government have to cooperate with the International Court sa pag-aresto kay Digong sa ICC. Okay? At ginamit nila yung RA, nakalimutan ko na, 9851 ata. So, hindi nila ginamit yung actual extradition, okay? But ang ginamit nila, yung law na pag merong extrajudicial killing, genocide sa isang bansa, ay pwedeng imbestigahan ng isang international body. At ito yung nangyari kay Digong. Okay? So, sa first pa lang, wala na yan. Ang second, sabi dito, allegedly being a drug addict, which he claimed impaired the president's judgment and leadership. So, ang nag-aakusa na drug addict yung presidente ay yung mga Duterte, di ba? Idagdag na natin si Manang Aimee kasi si Manang Aimee, kung natatandaan nyo, nag-speech siya doon sa Iglesia ni Cristo Rally last year. At sinabi niya talaga na noong bata pa sila, addict na daw. Tapos, paglaki nila at nagkapamilya daw, nag-continue yung pagiging drug addict ni Bongbong Marcos, which unfortunately hindi mapatunayan ng mga Duterte yung actual allegation. Kahit maglabas sila ng AI, walang talagang naniniwala sa kanila kasi sila yung nagpapalabas ng kalokohan. Di ba? So sa second, wala na yan talaga. Okay? Now, alleged failure to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions General Appropriations Act from 2023, 24, 25, 26. Okay. Meron tayong sagot dyan. By the way, papakita ko yung interview galing sa DZMM Teleradyo. At dito, si attorney and Professor Antonio Tony Lavinia, isang constitutionalist. Dito i-explain niya kung bakit itong third na allegation ay hindi yan talaga uusad. Okay? So play natin At basically dahil sa budget, sa corruption sa budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos.
As a general rule, you cannot impeach an official for policy reasons, di ba? For a policy disagreement. Kasi ayaw mo yung ginawa niya, therefore, impeach mo siya. Eh di ba, every time, syempre, by definition, yung opposition, ayaw nilang ginagawa ng presidente, di ba? So ano ba, every time na lang ayaw natin ginagawa ng presidente, impeach natin? Ayun nga Diba? po. Hindi pwede yun. Oh. Ang impeachment, gagawin mo kung may ginawa ang presidente na personal. Di ba? Halimbawa, corruption. Actually, ang classic impeachment, yung kay Sara Duterte, kung mangyayari man. Di ba? Kasi meron siyang ginastos na 100 million pesos, tineten niya si President Marcos, may mga specific na mga charges of corruption, betrayal of public trust sa kanya. Opo. Meron A policy dispute, ulitin ko lang ha, Opo. a policy difference, a policy dispute is not a basis for impeachment. Okay, so napakinggan nyo yan, guys. It's not a reason to impeach a person if it's a policy. Allegations or yung ika-tatlo dito. Okay? So that means kung merong problema, pero kung direkta, sinabi ni Prof, ni attorney, kung direkta na corruption, katulad ni Sara Duterte, yun, pasok na pasok. Okay? At yun, lantaran yun. Hindi niya nga ma-explain kung bakit merong mga Mary Grace Piatos o mga cheese curls niya nasa pangalan ng ano nga yun? Ng intelligence funds or confidential funds, di ba? Pero when it comes to disagreement and all that sa budget, hindi talaga yon pasok. Okay? Now, punta tayo sa kabila sa next page. Forward natin. Ito. Allegedly benefiting from kickbacks linked to budget insertions and ghost flood control projects. Actually, kahit tignan mo yung mga hearings and all that, wala pang any connection na magtutugma or maglilink kay Bongbong Marcos. Halos ang mga tao nagsasabi na meron siyang kasalanan o meron siyang kinuwang budget kickbacks. Walang proof kung sino man. Okay? At next. So hindi yan papasok. Allegedly creating the Independent Commission to shield corrupt allies. Wait, medyo yun, hindi tayo agree dyan. Bakit? Kasi, pinag-iimbestigahan yung kanyang pinsan eh. At doon sa Blue Ribbon Committee ay ngayong araw nito ay umuusad at sabi ni Bongbong Marcos, kahit kaibigan, pinsan, kapamilya, wala daw babanggay na talaga. Okay? Ano yung proof ng tao na ito na yung ICC ay para i-shield? Halos may kita mo talaga na yung mga taong link ay yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Okay, last one. Allegedly violating the Constitution, betraying public trust by surrendering. Yan na naman, si Duterte na naman sa ICC. So nakakatawa na sa unang-una, parang ano na to parang wala na talaga lang, walang talagang pag-asa tong hinahin ng attorney na ito. Kung iintindihin mo talaga at titignan mo yung facts at yung mga impormasyon na nakikita mo sa news o kahit mag-research ka, talagang hindi siya magtutugma, hindi siya pasok sa pag-iintindi ko. At gamitin natin yung simple logic, di ba? Ginamit ng gobyerno yung saktong pag-surrender kay Duterte kahit na yung Supreme Court natin ay hindi pa naka-reply, pero kung meron man dapat as soon as possible kasi napakalaking kaso noon di ba?
Pero wala nangyari. So that means, moot and academic ayon sa mga eksperto. So, itong impeachment na inayhain ng abogado, definitely hindi yan para sa akin. Hindi siya gagana. At kung tatanggapin to ng, isipin nyo kung tatanggapin to ng House of Representative ng Justice Committee at anong tawag nun? I-hearing nila at merong isa pang nag-complaint. So, ang mangyayari, ang conclusion dyan is 1 year ban. So, itong complaint na ginawa niya, parang ano na to one way for the administration to avoid impeachment within that 1 year. So, meron akong nakitang informasyon kay Prof. Wait lang Sana hindi ko na kinuha. Antonio Contreras. So, papakita ko lang sa inyo, guys. Agree ako sa kanyang post in terms of the impeachment. Punta tayo sa kabila. Okay, share ko lang dito. At least para alam nyo, kasi siya ay isang abogado din at nasa UP. Okay. Punta tayo sa pinakababa. Ito. Loading. Medyo loading. Okay. So sabi niya, weak and legally infirm impeachment complaint. So skip ko lang yan. Pero you guys can actually read what he wrote here, and which is I definitely agree. Sabi dito, as filed, the complaint is unlikely to survive sustained scrutiny under the standards traditionally applied by the House of Committee of Justice on Justice. What will only accomplish is that it will vaccinate the president against any impeachment for 1 year. Kasi yung complaint na hinahin ngayon, napaka-weak. Pag tinanggap ng House, Committee on Justice at Dininggain, you cannot file more than one in 1 year. So yan yung 1 year bar rule. O yan ang mangyayari sa susunod na araw. Okay, so ano sa tingin nyo, guys? Do you think itong complaint na iyayin ng isang attorney, malakas ba to o hindi? Weak ba siya o strong case? Kung meron po kayong comments or suggestion, paki-comment po sa ating comment section. If you like this video, please hit the like and subscribe button. And by the way, conclusion lang po. Kung nakikita niyo yung pangalan ni Duterte, kung sino po yung magiging beneficial ng complaint na to, walang iba kundi si Sara Duterte. Okay? Yan lang po. I'll see you again in the next video. Thank you.